Good morning! Very blessed morning sa ating pong lahat. Malamang narinig na po niyo yung balita, ano po? Diyan daw po sa Mayun Volcano. Tama po ba ako? May volcano mo ba yun? Okay. May alien na raw. Oh. At nung 2 days ago, hindi ko lang binigyan ng pansin Kasi ako ayoko na po sanang i-vlog ang tungkol dito Pero talagang, sorry po doon. Yun ang alien. The joke. Ano kasi, parang nonsense sa akin. No? Pero hindi. Kasi when it comes to souls, at saka yung pwedeng gawin nito sa na-damage sa mga tao, delikado kasi siya. Pero sa ating mga nakakaroon naman ng truth, alam naman natin na yan ay hindi naman po kasi aliens. Okay? Yan po ay Diablo. Demonyo. Mga demonyo po yan. Linaw niyan Ang Bible, naniniwala po sa mga spiritual beings. Do not get me wrong. Hindi po ba? Talagang may spiritual beings po. At syempre may forces of good and evil. Alam naman po natin yan. Kaya nga po makikita po ninyo dyan sa story pa lang po ng mga characters from the Old Testament. Like yung nangyari po sa bansang Israel noon. Sila po ay naalipin sa Egypt. Nakita natin kung paano sila iniligtas ng Panginoon, ang powerful hand ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. At nabuksan, nahati, through Moses. The Lord used Moses to divide the Red Sea. At nakalagos doon ang mga Israelita. Talagang kamangha-mangha po. Talagang may mga divine interventions. Kaya doon pa lang po pinapakita na po ng Bible na meron talagang spiritual realms, meron mga kamangha-mangha mga bagay. Lamang nung tayo po ay natrap dito po sa makabagong panahon, it's a trap. Forgive me for that term, but for me, it's a trap. Dahil mas nakapokus na ang tao sa natural rather than seek the spiritual and the spiritual realms. Yan po ang nakita ko. Kaya itong naman na ito naman po tayo, mabalik na naman po tayo dito sa, nasa Mayun Volcano raw. Sabi ko nga po, sa ating mga nakakaalam ng truth, it's something na parang katawa-tawa siya no? Ang dami nangyayari sa mundo, may lindol tayo dito sa Pilipinas, tapos merong sa Senado natin, magulo. At syempre, isang mapupo dyan yung Super El Nino, yung mga current events. Tapos, ito UFO. Parang, what in the world is this thing going on? Kumbaga, kung ikaw ang nag-promote niyan, parang nakakahiya, di ba? Parang, pero hindi, kasi hinulaan po yan ng Bible. We really need to pay attention. At sa ngayon, nasa Pilipinas na. Di ba sabi ko sa inyo, darating yan sa Pilipinas? Oh, sige. Sinabi ko, may disclosure. Kasi kung hindi ako nagkakamali, nakailang disclosure sila to show the people. Itong nakaraang disclosure nila, I think kung hindi ako nagkakamali, mas grabe yung mga binanggit nilang mga nakita raw ng mga aliens. No? At ito raw mga aliens na ito ay nagkukuta somewhere dito. Yan ang sinabi ng isang tiyahin ko na taga New York, tsaka yung isa taga Las Vegas siya, sabi niya, talagang they are promoting here sa Amerika yung aliens nga raw, alien invasion. Pero sila, hindi mo sila naniniwala. At alam naman nila na demonyo ang mga yon. Of course, yan ang gagawin nila, mandeceive, mandaya. Kaya mag-iingat po tayo. Kasi nakita ko, talaga palang inuulit-ulit nasa Mayun Volcano. Mga Kristiyano, medyo makialam na po tayo. Medyo maki-involve na po tayo. I-guard ninyo yung mind ng mga anak nyo, mas hindi lang po mga anak. Minsan, mga matanda, madaling madeceive niyan. Yung mga wala kay Kristo, madideceive niyan. May alien pala. Akalain mo, sasabihin nila, pinapanood ko lang dati, may alien pala. Sabi ko nga po kanina, it's a trap. If you are being trapped in the modernization, in the high-tech world we live in today, hindi mo bibigyan pansin ng Bible. Ang mangyayari niyan, para magiging mas katawa-tawa pa ang Bible doon sa mga taong gano'n ang kaisipan na nakafocus lang po dito
Bumili kayo ng mga handing mga Bible. Mamigay po kayo. Nakakatawa po minsan, may mga Kristiyano lang matagal humingi sa akin ng Bible. Sabi ko, ano ba na po, naman po ba yan? Bumili lang po kayo ng Bible, tapos mamahagi na po kayo. Mas kailangan ng Bible yung mga unbelievers kaysa sa ating mga Kristiyano. Minsan nga may Kristiyano, namimigay siya ng mga tracts. Ang binibigyan niya ng mga tracts, mga kapwa born again niya. Dapat ibigay yan sa mga unsaved. Di ba? Ay, ano mo naman yung mga tracts. Ako, ang dami kong tracts yan, pinamigay ko na lahat eh. Natira po nung dati nung evangelism namin, then nung nag-COVID, naipon dyan. Pagkatapos ng COVID, nung nakakalabas na, sige, pinamigay ko, may pinatong-patong kung saan. Kumain kami sa restaurant, pinatong ko kung saan. Bahala siya. Basta Lord, bahala ka na. Makita yan. Diba? May maliliit pang Bibles doon yung good news. Mga magandang balita, Biblia, mga ganun. Maliliit lang naman. Yung pinamimigay ng gauge, pinamigay namin, pinapong ko saan tayo. Yung nga, wala na eh. Kaya kung tayo naman po ngayon ay panahon na para ito na po, wake up call for us, ha? To, especially sabi na sa mayong